Ganun ba? Sa tingin mo, bakit ka nakaramdam ng takot? Tanong ni Manong Pandan. Hindi ko po alam, Manong eh. Pero parang biglang bumalik yung lahat ng pakiramdam. Lalo na nung walang awa niya akong pinagsasaksak. Tugon ng binata. Bigla namang tumawa ng mahina si Manong Pandan. Huminto sa ginagawa at hinarap si G-Boy. Hindi takot ang naramdaman mo. Kung hindi purong galit, napagkamalan mo itong takot. Gawa ng hindi ka kagad nakapag-isip. At ang unang reaksyon ng utak mo ay lumayo sa lugar. Pero hindi ito ang gustong gawin ng katawan mo kaya naguguluhan. Paliwanag ni Manong Pandan. Napaisip naman si G-Boy sa mga sinabi nito. Napagtanto niya. Nang mga sandaling iyon gusto niyang atakihin si Tomas. Ngunit tila may kung anong pumipigil dito. Naisip ko din po kanina, Manong. Gusto ko pong makaganti sa kanya. Pero hindi makagalaw yung katawan ko eh. Siguro nga po nagulat ako, Manong. Hindi ko din kasi inaasahang magkikita kami. Tugon ni G-Boy. Malamang. O siya, wag mo na munang isipin yan. Tandaan mo may mas importante tayong gagawin. Punuin mo ng langis yung mga maliliit na bote at ako na maglalagay ng ibang sangkap. Pagkatapos mo dyan, tipunin mo yung mga pinagbalatan ng nyog. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayusin mo yon pagkatapos mong magtrabaho eh. Wika ni Manong Pandan. Dali-dali namang kumilos si G-Boy. Alam nitong pilit na inililihis ng matanda ang kanyang atensyon dahil isa sa mga alituntunin nila bilang manggagamot ang bawal magkimkim ng galit sa puso. Ngunit tila sinasadya ng tadhana ang muling pagharap nila ni Tomas. Isang hapon habang nag-iigib ng tubig, muli nitong nakita si Tomas at ang isa pang lalaki. Nagkubli ang binata sa puno para hindi ito mapansin. Nang makalis na, nilapitan ng binata ang taong kinausap nito. Napag-alaman niya, hinahanap ni Tomas ang taong nakabangga ng konsehal. Naalala ni G-Boy ang grupo ng mga binatang nakasagupa nung gabi ng sayawan. Teka, hindi ba ikaw si G-Boy? Yung kasama ni Manong Pandan? Ikaw yata yung hinahanap ng mga yun eh. Wika ng lalaki. Hindi naman sinasadyang narinig ito nila Tomas. Dali-daling umalis si G-Boy. Ngunit huli na dahil nakita siya nito. Sandali lang, J-Boy! Bumalik ka dito! Walang niya ka. Talagang tatakas ka pa. Dali-daling tumakbo si Tomas papunta sa kanyang kinakatayuan. Sa pagkakataong iyon, tanging naisip ni G-Boy ay tumakbo pa uwi. Ngunit inaalala nito ang maaaring sabihin ni Manong Pandan. Nanatili ang binata sa kinakatayuan. Ngunit laking gulat nito nang biglang mapahinto sa pagtakbo si Tomas. Nakatingin ito sa likod ni G-Boy. Napalingon ang binata sa likuran. Nakitang nakatayo si Manong Pandan. Anong problema? Bakit? Nakipagbasag ulo ka na naman ba? Tanong ni Manong Pandan habang nakatingin kay Tomas. Hindi na sumagot pa si G-Boy dahil alam nitong si Tomas ang tinutukoy ng matanda. Huwag kang makialam dito, tanda. Hindi mo alam kung ano ang pinag-ugatan nito. Kaya kung ayaw mong madamay, manahimik ka. Tugon ni Tomas. Ay, ganun ba? Ano nga bang atraso mo sa taong ito, J-Boy? Wala ka namang nasabi sa akin ah. Maliban sa siya yung taong nagtangka sa buhay mo.
Nanlaki ang mga mata ni Tomas nang marinig ang sinabi ng matanda. Lalo itong nagalit at bumunot ng patalim. Nang makita ito ni Jiboy, nanumbalik ang lahat ng nangyari. Sa pagkakataong iyon, sigurado na ang binatang hindi takot ang nararamdaman nito kung hindi purong galit at paghihiganti. Nang mga sandaling iyon, may hawak na pingga ang binata. Ito yung kawayang ginagamit para balansin ang 2 galon sa kanyang balikat. Hinawakan niya ito ng maigpit. Nang makalapit ng husto si Tomas, buong lakas niya itong hinampas sa ulo. Napalod si Tomas at panandali ang nawalan ng ulirat. Sumugod naman ang kasama nito. Nakagad ding napigilan ni Manong Pandan gamit ang maliit na tuyong sanga ng kawayan. Huwag kang makialam. Laban nila yan. Ano man ang dahilan mo sa pagtulong sa taong yan, wala akong pakialam. Wika ni Manong Pandan. Muling sumugod ang lalaki ngunit nakaiwas ang matanda. Tumama sa bato ang ulo nito, dahilan para mawalan ng malay. Samantalang si Jiboy naman, inaantay na muling tumayo si Tomas. Nang mag-angat ito ng tingin, isang malakas na hampas ng pingga ang tumama sa mukha nito. Kinalimutan ko na sana yung lahat eh. Kaso nagpakita ka pa. Kaya pasensyahan tayo. Ilang ulit na hinataw ni Jiboy ang katawan nito hanggang sa hindi na makakilos. Tama na yan, J-Boy. Nailabas mo na ang galit sa kanya. Tandaan mo ang alituntuning itinuro ko sa iyo. Wika ni Manong Pandan. Unti-unti namang huminahon si Jiboy. Ibinaba ang hawak na pingga. Huminga ito ng malalim at unti-unting naglakad palayo. Sinundan ni Manong Pandan ng binata. Natagpuan itong nagsisilid ng langis sa mga botelya habang pasipol-sipol na parang walang nangyari. Napangiti naman si Manong Pandan dahil alam nitong kalmado na si Jiboy. Handa na itong ibaon sa limot ang nangyari sa nakaraan. Kung tapos ka na dyan sa langis, kunin mo na yung bayong, pupunta tayo sa gubat. Samahan mo kong manguha ng lampuyang at kusol. Wika ni Manong Pandan. Opo, 2 bote na lang po tong lalagyan ko. Tugon ni Jiboy. Matapos ang gawain, kagad nang umalis ang dalawa. Habang naglalakad, pinagmamasdan ni Manong Pandan si Jiboy. Malaki na ang pinagbago nito simula nung unang araw niya bilang estudyante. Pagkarating sa loob ng gubat, itinuro ni Manong Pandan ang mga halamang gamot na dapat nilang kunin. Ganito ang dahon ng kusol ha, tandaan mo. At ito naman ang lampuyang. Merong 2 klase ng ganitong halaman. Isang tapol at isang dilaw. Kulay dilaw ang kukunin natin. Malalaman mo ito sa pamamagitan ng kanyang bulaklak. Kung ano ang laman, siya din ang kulay ng bulaklak nito. Pagpapaliwanag ni Manong Pandan, ang kusol ay ginagamit sa paggawa ng mga pangontra sa aswang. Samantalang ang lampuyang naman, ginagawang sangkap sa mga panghaplas. Ginagayat ito at inihahalo sa langis. Habang nangunguha ng halamang gamot, biglang naalala ng binata ang nangyari sa bayan. Manong, kung ayos lang po sa inyo, maaari ko bang marinig yung kwento ni Manong Tobias? At saka, paano po kayo nagsimula bilang isang manggagamot? Tanong ng binata. Sabi ko na nga ba hindi ako makakaligtas sa'yo. Halika, maupo ka dito.
Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tugon ng matanda. Naikwento ni Manong Pandan ang ilang bagay tungkol kay Tobias. Ngunit ni minsan hindi pa sinabi ng matanda kung paano siyang nagsimula bilang manggagamot. Ayon sa matanda, simula nang turuan siya ni Tobias ng sekreto ng mga halamang gamot. Masuri niya itong pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa hindi na kontento sa simpleng panggagamot lang. Pinilit nito ang kaibigan na turuan siya ng mga dasal pang kumbate. Hindi naman nagawang tumanggi ni Tobias. Ang mga sumunod ay pagbabalik tanaw sa nakaraan ni Manong Pandan nung mga panahong kasapi siya ng hukbalhap. Hindi biro ang pag-aaral ng lihim na karunungan, Pandan. Maaari mo itong ikamatay kung hindi ka makikinig ng maayos sa mga sasabihin ko. Kailangan mong alalahanin na hindi lang buhay ng pasyente mo ang nakasalalay kung hindi maging sayo. Sa bawat panggagamot mo gamit ang mga dasal, isang paa mo ang nasa hukay. Kaya hanggat maaari, huwag mo itong gagamitin. Wika ni Tobias habang inaabot ang mga libreta kay Pandan. Pero teka, bakit naman bakante ang ilang pahina nito? Tanong ni Manong Pandan. Ikaw ang magpupuno ng mga kulang sa mga libretang yan. Isulat mo ang mga bago mong matutuklasan. Nang sa ganon, kung sakaling magkaroon ka man ng mag-aaral, maipapasa mo ito sa kanya. Muling wika ni Tobias. Sa kabila ng katotohanang isa itong aswang, naging mabuting magkaibigan ang dalawa. Itinuro ni Tobias ang lahat ng nalalaman kay Pandan hanggang sa wala na itong maituro pa. Nang matapos ang pakikipaglaban sa mga Hapon, natapos na din ang tungkulin ni Tobias sa hukbalhap. Nagpasya na itong umalis para sa sariling kaligtasan, lalo pat hinahanap ng mga Amerikanong sundalo ang mga kalahi niya. Nagawa ko ng ituro sa iyo ang lahat at alam kong nadagdagan mo na ang mga kaalaman sa libretang ibinigay ko sa iyo. Ngayon kampante akong iiwan ka dahil alam kong sa kabutihan mo gagamitin ang mga kaalamang yan. Palagi mong tatandaan, Pandan, isa akong aswang at sa oras sa magkaharap tayo at may nagawa akong mali, pinahihintulutan kitang gamitin ang kaalamang ibinigay ko sa iyo laban sa akin. Wika ni Tobias. Hindi naman siguro mangyayari yung kaibigan. Alam ko kahit aswang ka, may kabutihan ka sa puso mo. Isang bagay na alam ko dahil hindi mo naman itinuro sa akin ang lahat ng ito kung hindi mo iniisip ang kapakanan ng nakararami. Tugon ni Pandan. Maniwala ka sa akin, Pandan. Darating ang panahon na sasabihin mong tama ako. Sige na, mag-iingat ka, kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito ang huling katagang iniwan ni Tobias kay Pandan. Isinapuso ng binata ang lahat. Iginugol ang panahon sa pagpapalago ng mga kaalamang iniwan ng kaibigang aswang. Ilang beses ding nagkamali si Pandan at dahil sa mga pagkakamaling ito, mas lalo pang lumawak ang mga nalalaman ng organikong manggagamot. Balik tayo sa kasalukuyan. Nakakalungkot naman po yung nangyari sa inyo ni Tobias, Manong. Hindi ko po akalain na mabuti siyang tao eh. Sa kabila ng pagiging aswang, pinili pa rin niyang mapunta sa kamay ng isang karapat-dapat na tao yung mga aral na natutunan. Wika ni G-Boy matapos marinig ang kwento. J-Boy, ito din sana ang sundan mong ihemplo. Dahil sa oras na mawala ako, ikaw bilang mag-aaral ko ang magpapatuloy ng lahat ng ito. O siya, ituloy na natin ang pangunguha ng mga halamang gamot
at baka abutan pa tayo ng dilim. Tugon ni Manong Pandan. Ilang sandali pa ay umuwi na ang dalawa. Pagdating sa kanilang tahanan, may mga taong nag-aantay doon. Dali-daling sinalubong ng mga ito sina Manong Pandan. O sandali lang, anong problema? Bakit napasugod kayo hapon na? Hindi na ako tatanggap ng magpapagamot. Wika ni Manong Pandan. Alam po namin Manong Pandan, pero kung maaari po sana, pakinggan niyo po yung kwento ng mga kasama namin dahil kahit kayo matatakot eh. Wika ng isang lalaking nagngangalang Pilo. Naglakad ang matanda papasok sa sariling bakuran. Napansin ang dalawang lalaking punong-puno ng galos sa katawan. Pilo, anong nangyari sa mga to? Saan ba kayo nagsuot at bakit punong-puno ng galos siya mga mukha at katawan nyo? Tanong ni Manong Pandan. Hindi makapagsalita ang mga ito dahil sa matinding takot. Nakita lang po namin silang tumatakbo palabas ng tubuhan. Hindi po namin alam kung anong nangyari sa mga yan. Hinala ko po, may kung anong humahabol sa kanila. Tugon ni Pilo. O sige, dalhin mo sila sa loob ng bahay. Pilo, pwede mo bang samahan ang aking mag-aaral papunta sa lugar na pinangyarihan? Kiboy, ikaw na mag-imbestiga doon. Ako nang bahalang gumamot sa mga ito. Kagad lumakad si G-Boy kasama si Pilo. Dumako sila sa katubuhan. Dito nga ay napansin ng binata ang malaking bahagi ng pananim na tila dinaanan ng buhawi. Dito namin sila nakita, G-Boy. Wala namang ibang tao o hayop na nakasunod sa kanila eh. Pero parang takot na takot yung mga yun eh. Halos maiyak pa nga yung isa. Wika ni Pilo. Kagad naglakad ang binata papasok sa tubuhan. Napansin nito ang mga bakas ng paa ng dalawang kalalakian. Itinuloy ng binata ang paglalakad hanggang sa umabot ito sa kabilang dako ng taniman. Napansin ni G-Boy ang kawayanan na nasa pangpang ng sapa. Sinundan nito ang kahabaan ng kawayanan hanggang sa mahagip ng tingin ang tila buhok ng taong nakasabit sa sanga ng kawayan. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata at habang tumatagal, nakakamoy ito ng mahinang sangyo ng nabubulok na laman ng kung anong namatay na hayop. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang isang lalaking wala ng buhay. Kinakain ito ng isa pang lalaking naaagnas na ang balat. Sarap na sarap ito habang ngumunguya ng laman ng patay na tao. Samantala sa tahanan naman ng matanda, sa wakas ay nahimasmasa na ang dalawang kalalakian. Nagpakilala ang mga itong taga-kabilang baryo. Nakidayo lang sa lugar na iyon upang makigapas ng tubo. Magsalita kayo. Ano ang nangyari at bakit puno ng sugat ang mga katawan nyo? Tanong ni Manong Pandan. Kagad namang nagkwento ang isa sa mga kalalakian. Naghahanda po kami ng matutulugan doon sa tubuan. Nakamoy kami ng nabubulok na laman tapos po may humablot sa isa naming kasama eh. Hindi po namin alam kung ano yon pero nilapa po ng nilalang yung kasama namin. Kaya po kami tumakbo palayo. Nagsuot po kami sa kawayanan para hindi kami maabutan. Pero yung kasama po namin, yun po yung kinain ng nilalang. Pagpapaliwanag ng lalaki. Idetalye mo ng maayos ang kwento. Ano ang itsura ng nilalang na yon? Parang naagnas po na bangkay eh. Yun po yung lumapa sa kasama namin eh. Tugon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Manong Pandan.
dahil alam nitong nasa panganib ang buhay ng mag-aaral. Dito lang kayo. Huwag kayong aalis dito. Kailangan kong sundan ang mag-aaral ko. Wika ni Manong Pandan. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Tumakbo papunta sa tubuhan. Samantalang si Jiboy naman ng mga sandaling iyon, dahan-dahang naglalakad patras para hindi siya mapansin ng nilalang na noon ay abala sa pagkain. Kaso nga lang naapakan nito ang isang tuyong sanga. Gumawa ito ng mahinang kaluskos na nakakuha naman ng atensyon ng nilalang. Dali-daling tumakbo ang binata habang paulit-ulit na sumisigaw. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Jiboy ang nilalang na yun. Wala siyang kaalam-alam kung anong uri ito ng aswang. Sa kagustuhang makatakas sa lugar, hindi na nito alintana ang mga tinik na sumasabit sa kanyang balat. Nagpatuloy sa pagtakbo ang binata nang bigla nitong makabangga si Manong Pandan. Aray ko naman, oo. Tinamaan ng lintik. Ano ba naman yan, J-Boy? Bakit ka tumatakbo? Alam mong madilim na eh. Nanlaki ang mga mata ni Jiboy at halos gamunggo na ang pawis nito. Laking pasasalamat nang makita ang maestro. Salamat sa Diyos. Manong hinahabol po ako ng bangkay. Teka, nasan si Pilo? Manong nawawala po si Pilo. Wika ni Jiboy. Huwag kang mag-alala. Nakasalubong ko si Pilo. Nandoon siya sa bukana ng taniman. Hindi bang kayang nakaengkwentro mo kung hindi isang amaranhig? Tugon ni Manong Pandan. Amaranhig? Ano po yun, Manong? Umalis na po na tayo dito. Doon ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Hindi naman makakalayo ang amaranhig dahil hindi na ito nakakalakad ng mabilis. Mahanap at mahanap natin siya. Pero bago yon, kailangan nating alamin kung sino ang amaranhig na yon. Tugon ni Manong Pandan. Pagkarating sa tahanan, pinag-usapan ng mga ito ang dapat gawin. Pinaliwanag din ng matanda ang mga bagay tungkol sa amaranhig. Sa mga hindi nakakaalam, taliwas sa mga naririnig natin tungkol sa amaranhig, ang mga ito ay namatay na aswang, mambabarang, mangkukulam, o hindi kaya naman manggagamot na hindi naipasa ang kanilang mga kakayahan. Sinasabing kailangan nilang maganap ng taong maaaring tumanggap ng kanilang bertud dahil kung hindi nila ito maipapasa, hinding-hindi mamamatay ang kanilang katawang lupa. Dahil dito, magiging lagalag na bangkay ang mga nabanggit at pilit pa ring hinahanap kung sino ang sasalo sa kanyang bertud. Sa ibang kaso, lalo na kung aswang ang amaranhig. Sa oras na lumabas ito sa hukay at sa oras na makasalubong sila ng tao, ginagawa pa din nila ang nakagawian. Pumapatay at kumakain ng laman ng tao. Kung ganun, Manong, delikado pala ang mga amaranhig. Kailangan natin pigilan ng isang yun. Wika ni Jiboy. Nataranta ang mga tao matapos marinig ang kwento ng matanda. Kaagad umuwi ang mga ito at ang ilan pa ay pinamalita sa mga kababaryo ang tungkol sa gumagalang amaranhig. Oo, totoong delikado ang mga amaranhig, J-Boy. Ngunit may kahinaan din ang mga ito. Hindi sila makakapasok ng tahanan, lalo na kung may hagdan, dahil hindi nila maibabaluktot ang kanilang mga tuhod. Tugon ni Manong Pandan. Pero, paano po natin mapipigilan ng amaranhig, Manong? Hindi ba patay na sila? Tanong ni Jiboy. May solusyon para dyan, J-Boy. Kailangan mahanap natin kung saan nanggaling ang amaranhig na yan.
Magsisimula tayo sa sementeryo. Maaaring isa sa mga nakalibing doon ng Amaranhig. Pwede ding maghiwalay tayo. Ikaw ang pumunta sa sementeryo at ako naman ang mag-iikot sa baryo. Pero bago yan, kailangan muna nating mahuli ang Amaranhig nang sa ganon, mabilis na lang natin siyang maibabalik sa kanyang hukay. Tugon ni Manong Pandan. Nung gabing iyon, naging alerto ang lahat. Maging sina Jiboy, hindi rin gaanong nakatulog. Kinabukasan sinimulan nila ang paghahanap. Binalikan ng binata ang lugar kung saan niya ito nakita. Naabutang naroon pa rin ang bangkay na naging biktima ng nilalang. Kagad itong kinuha ng mga taga-baryo at inilibing ng pabaliktad. Ayon din kasi kay Manong Pandan, nawaan ng Amaranhig ang sinumang makagat o mapatay nito. Wala na sa lugar ang nilalang, ngunit may mga bakas itong iniwan na siya namang sinundan ng binata hanggang sa makarating ito sa Pangpang. Sa kasamaang palad, naputol doon ang mga bakas. Napansin ni Jiboy ang isang maliit na kubo sa gawing dulo ng sapa. Nagtaka ang binata dahil wala naman ito noon, kaya nagpa siya itong lumapit sa pagbabaka sakaling may nakatira sa lugar. Inikot ni Jiboy ang paligid, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas. At batay sa itsura ng kubo, matagal nang walang naninirahan dito. Nagpa siya si Jiboy na umalis sa lugar. Akmang hakbang na ito palayo nang biglang makarinig ng mahinang paghilik. Laking pagtataka nito dahil wala namang tao sa lugar, kaya pinili niyang silipin ang loob ng kubo. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakatayo na ang Amaranhig sa loob na tila natutulog. Marahan itong humakbang palayo para maiwasang gumawa ng ingay. Ngunit sa kasamaang palad nabangga nito si Pilo. Jiboy, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Pilo. Napalakas ang boses nito, kaya kagad tinakpan ng binata ang kanyang bibig. Huwag kang maingay, Pilo. Nasa loob ng kubong yan ang Amaranhig. Tugon ni Jiboy. Hinila niya ito palayo sa lugar. Paano mo nalaman? Nasilip mo ba yung loob ng kubo? Tanong ni Pilo. Oo, kaya nga nasabi kong nasa loob siya. Puntahan mo si Manong Pandan. Sabihin mo, nahanap ko na ang Amaranhig. Tugon ni Jiboy. Dali-dali itong tumakbo papunta sa baryo ni Pilo. Dahil doon niya huling nakita ang matanda. Nanatili si Jiboy sa lugar habang binabantayan ng kubo. Medyo natagalang makabalik si Pilo dahil nahirapan itong hanapin ang matanda. Maya-maya pa, natanaw na ng binatang paparating si Manong Pandan. Meron siyang dalang lubid at malapad na banig. Magaling, J-Boy. Ngayon ikaw naman ang humawak ng lubid at ako magbabalot sa kanya sa banig. Sa oras na babalot ko ang katawan ng Amaranhig, talian mo mula ulo hanggang sa paa. Siguraduhin mong hindi ito makakahakbang. Matapos magbigay ng panuto kay Jiboy, kagad nang pumasok sa kubo ang matanda. Naganda naman ang binata ng kawayang gagamitin nila para buhatin palayo sa lugar ang Amaranhig. Ilang sandali pa, sumigaw na si Manong Pandan. Dali-daling pumasok ang binata sa kubo. Nakitang nakabalot na ng banig ang Amaranhig. Bilisan mong magtali. Hindi ko na matagalan ng amoy ng isang to. Wika ng matanda habang yakap-yakap ang nilalang. Dali-dali namang itinali ng binata ang dalang lubid. Matapos ay pinagtulungan nila itong buhatin palabas ng kubo.
Laking gulat ni Manong Pandan. Biglang nagdagsaan ang mga taong nakikiusyoso. Pilo, paalisin mo ang mga yan. Hindi isang palabas ang nangyayari dito. Nakakasagabal sila sa ginagawa namin. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento natin mga kabayan. Tanong ko lang mga kabayan kung makikinig pa ba kayo kapag in-upload ko yung episode 4 mamayang 8pm. Comment game kung sakaling makikinig pa kayo mamayang 8pm. Salamat.